Isang malutong na sampal ang gumising sa diwa ni Zoe. Isang linggo! Umalingaw-ngaw ang magaspang na boses ng lalaking kaharap niya, amoy alak at sigarilyo. Bigyan mo ako ng 100,000 sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, itong kapatid mong walang kwenta ang pagbabayarin ko ng sarili niyang dugo. Nanginginig ang buong katawan ni Zoe. Nakaluhod sa sahig na semento ang kapatid niyang si Marco. Hawak sa buhok ng isa pang tauhan, may dugo na tumutulo mula sa kanyang labi. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa, nakatitig sa kanya. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Iyon lang ang paulit-ulit na dasal sa kanyang isipan. Ang pakiramdam na wala siyang magawa, ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat ay parang malaking batong unti-unting dumudurog sa kanya. Naiintindihan mo ba, babae? Sigaw ulit ng lalaki. Dinuduro siya sa noo. Tumango si Zoe, hindi magawang magsalita. Pinipigilan niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan, hindi sa harap ng mga demonyong ito. Nang makaalis ang mga bouncer, dali-dali niyang inalalayan si Marco. Marco, ayos ka lang ba? Anong ginawa nila sa'yo? Ate, pasensya na. Humagulgol ito. Hindi ko sinasadya. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Ang galit ay napalitan ng awa. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya sa paglalabada ay sapat lang para sa kanilang pagkain sa araw-araw. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Is this Zoe Reyes? Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. Oo po. Ako nga po. Sagot niya, habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. I got your number from Aling Nena. Narinig kong agaran kang nangangailangan ng trabaho. May bakante kami para sa isang caregiver. Ang sahod ay 25,000 pesos a month. Stay in. Interesado ka ba? Natigilan si Zoe. 25,000? Sa isang buwan? Parang isang milagro. Isang sagot sa kanyang mga panalangin. Interesado po. Sobrang interesado po. Halos pasigaw niyang sagot. Good. Pumunta ka bukas sa address na ite-text ko. Number 18 Acacia Lane, Santibanez Residence. Magdala ka ng biodata. Be here at 8 a.m. sharp. Pagkababa ng telepono, napayakap ulit siya kay Marco. May pag-asa. May kaunting liwanag na sumilip sa kanilang madilim na sitwasyon. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamagandang damit, isang kupas na bestida. Nagtungo si Zoe sa address na ibinigay. Halos malula siya sa laki ng gate na bakal. Isang malawak na hardin ang bumungad sa kanya. At sa gitna nito ay isang mansyon na parang palasyo. Pinapasok siya ng isang gwardiya. Habang naglalakad siya sa marmol, na sahig ng mansyon, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Parang may lungkot na nakabalot sa bawat sulok ng marangyang bahay. Ikaw ba si Zoe? Isang matangkad at magandang babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Nakasuot ito ng mamahaling damit at alahas. Ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Oo po, ma'am, sabi ni Zoe. Napayok ko. Ako si Liza Santibanez. Pagpapakilala nito. Kailangan ko ng tagapag-alaga para sa biyenan ko. Hindi katulong. Kaya mo ba ang trabaho? Kaya po, ma'am. Sanay po ako mag-alaga ng may sakit. Tiningnan ni Liza ang kanyang biodata. Halos hindi man lang binasa. Tila mas interesado ito sa itsura niyang halatang galing sa hirap. May ngiti sa labi ni Liza, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sige, tanggap ka na. Pwede ka nang magsimula ngayon. Sumunod ka sa akin. Gumaan ang pakiramdam ni Zoe. Ganoon lang kabilis. Nagpasalamat siya sa Diyos. Ngunit ang gaan na iyon ay agad ding nawala. Dinala siya ni Liza sa isang malaking kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang silid ay madilim, kahit na maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Amoy gamot at luma. Sa gitna ng kwarto, sa isang hospital bed, ay nakahiga ang isang payat na matandang babae. Ang mga mata nito
ay malungkot, nakatitig lang sa kawalan. Ito si Doña Consuelo, ang aking biyenan, sabi ni Liza na walang bakas ng paggalang sa boses. Lumpo na siya at halos hindi na nagsasalita. Ang kailangan mo lang gawin ay painumin siya ng gamot sa tamang oras, pakainin at linisin ang kanyang mga dumi. Maliwanag? Opo, ma'am. Nang hapong iyon, dinala ni Zoe ang tray ng pagkain para kay Doña Consuelo. Isang mangkok ng lugaw na halos tubig lang at walang lasa. Naawa siya sa matanda. Pagpasok ni Liza sa kwarto, bigla itong sumimangot. Ano ba iyan? Ang bagal-bagal mong kumain. Sigaw ni Liza sa biyenan. Sa sobrang gulat ni Zoe, hindi siya nakagalaw. Itinabig ni Liza ang tray. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid nang bumagsak ang mga pinggan sa sahig. Ang lugaw ay kumalat sa mamahaling carpet. Wala kang silbi. Palamunin. Patuloy na sigaw ni Liza sa matanda. Si Doña Consuelo ay napapikit na lang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nakatayo lang si Zoe sa isang sulok, nanginginig sa takot at galit. Ito pala ang dahilan kung bakit napakalaki ng sahod. Ito ang kasunduan. Kailangan niyang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa kasamaang nangyayari sa loob ng bahay. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Zoe sa kusina, kumuha siya ng isang piraso ng tinapay at itinago ito sa kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng matanda. Gising pa si Doña Consuelo. Inilabas ni Zoe ang tinapay. Para po sa inyo, pabulong niyang sabi. Ang mga mata ng matanda ay bahagyang nanlaki. Dahan-dahan, iniangat nito ang nanginginig na kamay at kinuha ang tinapay. Habang kinakain iyon, hinawakan nito ang kamay ni Zoe. Ang hawak nito ay mahina. Ngunit para kay Zoe, puno iyon ng pasasalamat. Hating gabi na. Nakahiga si Zoe sa kanyang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Ngunit hindi siya makatulog. Ang mga imahe ng araw na yon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang kapatid, ang matalim na tingin ni Liza, at ang malungkot na mga mata ni Doña Consuelo. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ang pera. Ngunit kaya ba ng konsensya niya? Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang isang tunog, isang mahinang hikbi. Galing iyon sa direksyon ng kwarto ni Doña Consuelo. Napabangon si Zoe. Umiiyak ang matanda. Marahil ay dahil sa gutom o marahil ay dahil sa sobrang kalungkutan. Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na maaaring ikatanggal niya sa trabaho. Isang desisyon na labag sa utos ni Liza, pero tama sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na binuksan ang pinto at walang ingay na naglakad patungo sa kusina. Binuksan niya ang ref at kumuha ng bigas at manok. Magsasaing siya ng mainit na lugaw, isang totoong lugaw para kay Doña Consuelo. Mula sa ilalim ng lababo sa kusina, malinaw na naririnig ni Richard Santibanez ang lahat. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Dito sa kanyang pinagtataguan, sa ilalim ng pagkukunwari bilang si Leo, ang simpleng tubero, nasasaksihan niya ang tunay na kulay ng kanyang asawa. Wala kang silbi, palamunin. Ang sigaw ni Liza ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napahigpit ang hawak ni Richard sa liyabe. Isang ugat ang lumitaw sa kanyang sentido. Kung pwede lang siyang lumabas ngayon at tapusin na ang lahat. Ngunit hindi pa pwede. Kailangan niya ng sapat na ebidensya, isang bagay na hindi kayang baliktarin ng mga magagaling na abogado ni Liza. Ilang araw na siyang narito. Nagpapanggap na inaayos ang tumatagas na tubo sa kusina. Isang perpektong dahilan para makapagmasid ng hindi napapansin. Nakita na niya ang lahat, ang pagwawalang bahala, ang mga masasakit na salita. Ngunit ang nakita niya kanina ay ang pinakamasakit sa lahat. Ang makitang itapon ni Liza ang pagkain ng sarili niyang ina. Maya-maya, pumasok sa kusina ang bagong caregiver, si Zoe. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito.
Umiyak ba ito? Nakita niyang pinunasan nito ang isang takas na luha habang nag-aayos ng mga pinagkainan. Sa kabila ng sariling sakit na nararamdaman, nakaramdam si Richard ng awa para sa dalaga. Isa na namang biktima sa sarili niyang pamamahay. Sa sumunod na 2 araw, patuloy ang kanyang pagmamasid. Nakikita niya kung paano pagalitan ni Liza si Zoe sa maliliit na bagay. At nakikita niya kung paano ito tahimik na tinatanggap ng dalaga. Nakayuko, pero hindi nagpapakita ng pagsuko. Ngunit ang nakakuha talaga ng kanyang atensyon ay ang mga sandaling akala ni Zoe ay walang nakatingin. Nakikita niya itong ngumingiti sa hardinero, nagbibigay ng isang basong tubig sa gwardiya, at higit sa lahat, ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang ina. May awa at pag-aalala sa mga mata ng dalaga. Isang gabi, nang akala niya ay tulog na ang lahat, bumalik siya sa mansyon para tingnan ang isang hidden camera na inilagay niya malapit sa kwarto ng kanyang ina. Ngunit isang tunog mula sa kusina ang pumukaw sa kanya. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, sa liwanag lang ng maliit na ilaw sa ibabaw ng kalan, ay si Zoe. Maingat itong nagluluto ng lugaw. Ang bango ng luya at manok ay kumalat sa hangin. Para kanino yon? Sinundan niya ito ng tingin. Dala ang isang maliit na mangkok. Walang ingay na pumasok si Zoe sa kwarto ni Doña Consuelo. Mula sa siwang ng pinto, nanood si Richard. Ang eksenang sumunod ay nagpabago sa lahat. Nakita niya ang dahan-dahang pagsubo ni Zoe ng mainit na lugaw sa kanyang ina. Nakita niya ang pasasalamat sa mga mata ng matanda. At pagkatapos, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita ang nangyari. Isang ngiti. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ina habang kinakain ng lugaw. Parang may kung anong mainit na dumaloy sa puso ni Richard. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng dati. Ang kanyang ina, malakas at masayahin, nagluluto ng paborito niyang lugaw noong bata pa siya. Kasabay ng alaalang iyon ay ang pagbalik ng isa pang alaala, isang mas madilim. Ang alaala ni Clarice, ang kanyang dating kasintahan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, pero niloko lang pala siya. Kinuha nito ang malaking halaga mula sa kanyang kumpanya at pagkatapos ay naglahong parang bula. Dahil doon, natuto siyang magduda sa lahat. Natuto siyang huwag magtiwala, lalo na sa mga babaeng nagpapakita ng kabaitan sa kanyang pamilya. Napahigpit muli ang hawak niya sa liyabe sa kanyang bulsa. Ganoon din kaya si Zoe. Isa lang ba itong pakitang tao para makuha ang loob ng kanyang ina, para makakuha ng pera? Pero habang pinagmamasdan niya ang dalisay na pag-aalaga ni Zoe, may isang bahagi sa kanya na nagsasabing, iba ito. Iba si Zoe. Kinabukasan, habang nag-aayos si Zoe sa hardin, nagpa siya si Richard na subukan ito. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga gamit, isang tornilyo, at sinadyang ihulog ito malapit sa kinatatayuan ng dalaga. Ay nako, sabi niya, sapat lang para marinig nito. Napalingon si Zoe. Nakita nito ang tornilyo sa damuhan at walang alinlangan na pinulot ito. Sir, sa inyo po ba ito? Tanong nito. Iniabot sa kanya. Salamat, miss, sabi ni Richard. Tinitingnan ang reaksyon nito. Simple lang ang mga mata nito. Walang bahid ng pagkukunwari. Leo na lang. Ikaw si Zoe, di ba? Tumango ang dalaga. Opo, Sir Leo. Huwag mo na akong is-sir. Leo lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Zoe. Ngayon niya lang ito nakitang ngumiti. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang pakiramdam ni Richard. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Liza, galit ang itsura. Zoe! Ano't nakikipagdaldalan ka dyan? Pumasok ka na, ang dami mong trabaho. Agad na nawala ang ngiti ni Zoe. Nagpaalam ito at mabilis na pumasok sa loob. Naiwan si Richard na nakatingin sa papalayong likod nito. Isang bagong emosyon ang nabubuo sa kanyang puso.
proteksyon. Kailangan niyang protektahan ang dalagang ito. Ngunit kinagabihan, habang inaayos na niya ang kanyang mga gamit at naghahanda ng umalis, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang narinig niya mula sa labas. Ang sasakyan ni Liza. Ang aga naman nitong umuwi. Karaniwan ay hating gabi na ito kung bumalik mula sa mga social gatherings nito. Tumingin si Richard sa relos. 7:00 pa lang ng gabi. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Mula sa bintana ng kusina, kitang-kita niya ang pagpasok ng sasakyan ni Liza sa gate. Mabilis at tila galit. At naalala niya, si Zoe. Kanina lang ay nakita niyang pumasok ito sa kwarto ni Doña Consuelo, dala na naman ang isang mangkok ng lugaw. Nandoon pa rin siya sa loob. Kung mahuhuli siya ni Liza, katapusan na niya. Katapusan na ng trabaho niya. At sino ang mag-aalaga sa kanyang ina? Nataranta si Richard. Kailangan niyang bigyan ng babala si Zoe. Pero paano? Hindi siya pwedeng sumigaw. Hindi siya pwedeng tumakbo papunta doon. Masisira ang lahat ng plano niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harapan. Si Liza, papasok na. Narinig ni Zoe ang pamilyar na tunog ng makinang huminto sa harap ng mansyon. Kasunod nito ang malakas na pag-click ng trangka ng gate. Si Ma'am Liza, nanlamig ang kanyang mga kamay. Kumabog ng sobrang bilis ang kanyang dibdib. Nasa loob pa siya ng kwarto ni Doña Consuelo at hawak pa ng matanda ang mangkok na pinagkainan nito. Napatingin siya sa matanda. Kahit si Doña Consuelo ay tila nataranta, ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Sunod niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa harapan. Ang matitigas na yapak ni Liza sa marmol na sahig. Papalapit. Palapit ng palapit sa pasilyo kung nasaan ang kwarto ng biyenan nito. Wala na. Huli na siya. Ito na ang katapusan niya. Nagpigil siya ng hininga. Hinihintay ang pagpihit ng seradura. Ang sigaw ni Liza ang pagtataboy sa kanya palabas ng mansyon. Ngunit sa halip na pagbukas ng pinto, isang nakabibinging kalabog ang malingaw-ngaw mula sa direksyon ng kusina. Blag, klang, kalampag. Isang sunod-sunod na ingay ng mga metal na nagbabagsakan. Anoong kaguluhan yan? Narinig ni Zoe ang inis na sigaw ni Liza, na ngayon ay papalayo na ang mga yapak, patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ito na ang pagkakataon niya. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang kinuha ang mangkok mula kay Doña Consuelo, inilagay sa ilalim ng kama, at binigyan ng matanda ng isang tingin na nagsasabing, "Magtiwala ka sa akin." Walang ingay niyang binuksan ang pinto. Sumilip sa pasilyo. Walang tao. At mabilis ngunit maingat na tumakbo patungo sa kanyang maliit na silid. Nang makarating siya sa tapat ng kusina, hindi niya napigilang sumilip. Doon, nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na kaldero at kaserola, ay si Leo. Ang itsura nito ay puno ng paghingi ng tawad habang kaharap ang nanlilisik na si Liza. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha?" Sigaw ni Liza. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po yung kamay ko." Sagot ni Leo habang kinakamot ang ulo. Sa gitna ng eksena, nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon. Ngunit sa maikling sandaling iyon, nakita ni Zoe ang lahat. Hindi iyon aksidente. Sinadya niya iyon. Ginawa niya iyon para sa kanya. Isang mainit na pakiramdam ng pasasalamat ang bumalot sa puso ni Zoe. Sapat na para pawiin ang takot na kanina lang ay nararamdaman niya. Hindi siya nag-iisa sa bahay na ito. Kinabukasan, tila may hindi nakikitang ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Tuwing magkakasalubong sila, isang maliit na ngiti o tango lang ang kanilang palitan, ngunit puno iyon ng kahulugan. Nang tanghalian, habang kumakain si Zoe ng kanyang baon, sa isang sulok ng hardin, lumapit si Leo. "Pwede makiupo?" tanong nito. Tumangulang si Zoe. Medyo nahihiya. Umupo ito sa kanyang tabi, dala rin ang sariling baon na nakabalot sa dahon ng saging. "Salamat nga pala. Sa kagabi," pabulong na sabi ni Zoe.
Ngumiti si Leo. Wala yon. Mahirap na. Baka mapagalitan ka pa. Sa katahimikan, pinagmasdan ni Zoe ang lalaki. Simple lang ito. Magaspang ang mga kamay na halalatang sanay sa mabibigat na gawain, ngunit may kabaitan sa mga mata nito. Bakit ka nagtitiyaga sa trabahong ito? Biglang tanong ni Zoe. Hindi na napigilan ang sarili. Nagkibit balikat si Leo. Lahat naman tayo may binubuhay. May pangarap din ako, alam mo ba? Gusto ko sanang magtayo ng sarili kong repair shop balang araw. Maliit lang. Sapat na para sa akin. Ang simpleng pangarap na yon ay tumama sa puso ni Zoe. Sa unang pagkakataon sa loob ng mansyon na yon, nakaramdam siya ng gaan ng loob. Sa unang pagkakataon, may nakausap siya na kapareho niya, isang taong nangangarap din. Dahil sa gaan na yon, hindi niya namalayang nagbubukas na pala siya ng kanyang sarili. Ako rin. Kaya ako nandito ay para sa kapatid ko. May malaki siyang utang. Kailangan kong matulungan siya. Ang mga salitang yon ay lumabas na lang sa kanyang bibig. At sa unang pagkakataon, ang bigat na pasan-pasan niya ay tila bahagyang nabawasan dahil may iba nang nakaaalam. Tumingin sa kanya si Leo at sa mga mata nito ay walang paghusga, tanging pag-unawa. Magiging maayos din ang lahat, Zoe. Maniwala ka lang. Bago ito bumalik sa trabaho, may iniabot si Leo mula sa kanyang bag, isang luma. Ngunit mukha pa namang gumaganang cellphone. Nakita ko kasing basag na, yung sayo. Sabi nito, extra ko lang to. Sayo na lang, para kung may emergency o kailangan kang tawagan, may magamit ka. Naku, hindi na, Sir Leo. Nakakahiya. Tanggi ni Zoe. Leo lang. Pagtatama nito. Sige na. Kunin mo na. Ituring mo ng utang na loob. Huwag kang mag-alala. Walang bayad yan. Nag-aalangan man ay tinanggap iyon ni Zoe. Isang maliit na bagay. Ngunit para sa kanya, napakalaking tulong. Isang lifeline. Kinagabihan, habang hinahawakan niya ang cellphone na bigay ni Leo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng madilim at malungkot na mansyon, si Leo ang kanyang naging sinag ng pag-asa. Kinabukasan, inutusan siya ni Liza na maglinis ng master's bedroom. Isang gawain na kinatatakutan niya dahil sa pagiging maselan at galitin ni Liza sa kanyang mga gamit. Habang nag-aayos siya ng malaking walk-in closet nito, punong-puno ng mga damit at sapatos na mas mahal pa sa bahay nila, may isang bagay na nahulog mula sa pinakatuktok ng isang estante. Isang maliit na bote. Pinulot niya ito. Gawa ito sa madilim na salamin. Walang kahit anong pangalan o etiketang nakasulat. Puno ito ng maliliit at puting tableta. Kumunot ang noo ni Zoe. Ano ito? Bitamina? Ngunit bakit ito itatago sa lugar na mahirap abutin? Bakit walang pangalan? Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang malamig na takot ang nagsimulang manahan sa kanyang puso. Ang mga gamot ni Doña Consuelo ay laging nakalagay sa medicine cabinet. Kilala niya ang bawat isa, pero ito, iba ito. At bigla, isang nakakakilabot na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Maaari kaya na, hindi. Hindi niya kayang isipin. Masyadong masama. Ngunit habang nakatitig siya sa misteryosong bote sa kanyang palad, alam ni Zoe, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang hawak niya ay isang bagay na mapanganib. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Nanginginig ang mga kamay ni Zoe habang maingat niyang ibinabalik ang maliit na bote sa pinakatuktok ng estante. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat paghinga ay pinipigilan. Ang puso niya ay dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala. Kailangan walang makahalata. Kailangan kong kumilos na parang walang nangyari. Ngunit paano siya kikilos ng normal kung ang isipan niya ay puno ng mga nakakakilabot na tanong? Para saan ang mga tabletang yon? Bakit ito itinatago? Ang sagot, gaano man kasakit, ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at kinatatakutan niya ito.
Kinahapunan, ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkaroon ng katuparan. Inutusan siya ni Liza na ihanda ang hapunan ni Doña Consuelo, isang mangkok ng sopas na manok. Habang hinahalo niya ang sopas sa kusina, pumasok si Liza. Dala ang isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ako na ang maglalagay sa tray, Zoe. Magpahinga ka muna," sabi nito sa isang boses na hindi natural na matamis. Nag-alinlangan si Zoe. "Sigurado po kayo, ma'am?" "Oo naman. Sige na." Walang magawa si Zoe kundi tumabi. Ngunit hindi siya umalis. Nagkunwari siyang may inaayos sa isang cabinet. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa salamin ng microwave oven kung saan bahagya niyang nasisilayan ang bawat galaw ni Liza. Nakita niya itong lumingon sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang nakatingin. Mula sa bulsa nito, inilabas nito ang pamilyar na madilim na bote. Napahawak si Zoe sa gilid ng lababo para suportahan ang sarili. Huminto ang kanyang paghinga. Nakita niya kung paano kumuha si Liza ng isang tableta. Inilagay sa isang maliit na platito at dinurog ito gamit ang likod ng kutsara hanggang sa maging pinong pulbos. Pagkatapos, maingat ngunit mabilis, ibinuhos nito ang pulbos sa mainit na sopas at hinalo itong mabuti. Isang nangiting demonyo ang sumilay sa labi ni Liza habang inaabot sa kanya ang tray. "Oh, heto na, Zoe. Iakyat mo na ito kay Mama. Siguraduhin mong uubusin niya, ha?" Parang may bumara sa lalamunan ni Zoe. Nakatitig lang siya sa tray. Sa loob ng mangkok na yon ay hindi lang sopas. Lason. Isang dahan-dahang lason para sa isang matanda at walang kalaban-laban na babae. "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo!" Sigaw ni Liza, bumalik na sa dati ang mataray nitong boses. Nanginginig na kinuha ni Zoe ang tray. Habang paakyat siya ng hagdan, ang kanyang isip ay nag-uunahan sa paghahanap ng solusyon. "Hindi ko pwedeng ipainom to kay Doña Consuelo. Hindi pwede." Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang naghihintay na mga mata ng matanda. Tila may pag-asa sa mga iyon. At ang pag-asang iyon ang lalong dumurog sa puso ni Zoe. Bago pa man niya mailapag ang tray, sinadya niyang matisod ang sarili niyang paa. Ay! Sa isang iglap, ang lahat ay tila nag-slow motion. Ang paglipad ng tray sa ere, ang pagtilapon ng mangkok, at ang pagsabog ng mainit na sopas sa sahig. Isang malakas na basag ang sumira sa katahimikan. "Anong nangyari dito?" Ang sigaw ni Liza ay narinig mula sa ibaba. Mabilis itong umakyat at ang itsura nito ay parang isang hayop na handang manakmal. Nakita nito ang nagkalat na bubog at sopas sa sahig. Lumapit ito kay Zoe at walang ano-anong sinampal siya ng malakas. "Patanga-tanga ka. Kahit kailan talaga, wala kang silbi. Tingnan mo ang ginawa mo. Ngayon, walang kakainin ang biyenan ko dahil sa katangahan mo." Ang pisngi ni Zoe ay nag-iinit at kumikirot. Ngunit tiniis niya. Tumingin siya sa sahig, tinatago ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa ginhawang naramdaman niya dahil alam niyang ligtas si Doña Consuelo, kahit ngayong gabi lang. Kinagabihan, habang naglilinis si Zoe, narinig niya si Liza na may kausap sa telepono sa hardin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana para makinig. "Oo, malapit na," sabi ni Liza sa kausap. "Konting tiis na lang. Babayaran ko rin ang huling utang ko sa'yo." "Oo, sinisiguro ko sa'yo. Malapit nang matapos ang lahat." Nanginig si Zoe sa narinig. Isang utang. Kaya ba niya ginagawa ito? Handa siyang pumatay para sa pera? Alam na ni Zoe na hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng ebidensya. Gamit ang cellphone na bigay ni Leo at sa ilalim ng dilim ng gabi, maingat niyang pinasok muli ang walk-in closet ni Liza. Nanginginig ang kamay. Inabot niya ang bote. Mabilis niyang kinunan ito ng litrato. Ang flash ng kamera ay tila isang kidlat sa madilim na silid. Agad niyang ibinalik ang bote at tahimik na lumabas.
Hawak niya ngayon ang isang maliit na piraso ng ebidensya. Ngunit kanino niya ito ipapakita? Pulis? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong laban sa isang makapangyarihang Santibanyes? At pagkatapos, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, Leo. Siya ang tumulong sa kanya. Siya ang nagpakita ng kabaitan. Siya lang ang taong nakakausap niya ng matino sa impyernong ito. Mapagkakatiwalaan siya. Oo, kailangan niyang sabihin kay Leo ang lahat. Puno ng bagong determinasyon, hinanap niya si Leo. Nakita niya itong papalabas na ng gate, tapos na ang trabaho para sa araw na yon. Leo, sandali! Tawag niya. Lumingon ito. Ngunit bago pa man siya makalapit, may tumawag sa cellphone nito. Itinaas nito ang kamay bilang senyas na maghintay. Humanap si Leo ng isang sulok sa hardin na medyo madilim at pribado. Sumandal siya sa isang puno at sinagot ang tawag. Dahil sa kagustuhang makausap ito agad, sumunod si Zoe. Nagtatago sa likod ng isang malaking halaman. Naghihintay na matapos ito. At doon, narinig niya ang boses ni Leo. Pero hindi iyon ang boses ng mabait at simpleng tubero na kilala niya. Ang boses na naririnig niya ngayon ay malamig, makapangyarihan, at puno ng awtoridad. I-monitor niyo lang siya, sabi ni Leo sa kausap. Hayaan niyo lang siyang gawin ang gusto niya sa ngayon. Kailangan ko ng matibay na ebidensya bago tayo kumilos. Naniga si Zoe sa kanyang kinatataguan. Sino ang tinutukoy niya? Yung caregiver? Nagpatuloy si Leo. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Hindi siya magiging problema. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Zoe. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang sinag ng pag-asa. Kasabwat pala ni Liza. Parang isang matalim na punyal ang sumaksak sa puso ni Zoe. Bawat salita ni Leo ay laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong sistema. Pinapatay ang lahat ng pag-asa na nabuo sa kanyang dibdib. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Hindi siya magiging problema. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi magiging problema. Ibig sabihin ba nito ay isa lang siyang balakid na kailangang alisin? Isang maliit na langgam na madaling tirisin? Nakatayo siya sa likod ng halaman, hindi makagalaw, na para bang ang kanyang mga paa ay naging bato. Ang cellphone na hawak niya, ang cellphone na bigay nito, na simbolo ng kanilang nabubuong pagkakaibigan, ay biglang naging napakabigat sa kanyang kamay. Isang paalala ng kanyang katangahan, ang lahat ng kabaitan, ang mga ngangiti, ang pagligtas sa kanya mula kay Liza, ang kwento tungkol sa pangarap na repair shop, lahat kasinungalingan, isang malaking pagpapanggap. Si Leo, ang mabait na tubero, ay isa palang ahas. Isang espiya na inilagay ni Liza sa mansyon. Marahil ay para siguraduhing walang makakaalam sa masama nitong plano. Marahil para bantayan siya. Naalala niya ang lahat ng mga sandaling nag-usap sila, ang mga pagkakataong ibinahagi niya ang kanyang mga problema, lalo na ang tungkol sa utang ng kapatid niya. Ginamit ba nito yon laban sa kanya? Iyon ba ang dahilan kung bakit nasabi nitong hindi siya magiging problema? Dahil alam nitong hawak siya sa leeg? Na hindi siya makakaalis dahil kailangan niya ng pera? Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha. Ngunit hindi ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng galit, ng pagkadismaya, at ng pakiramdam na pinagtaksilan siya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Mas masakit pa ito sa sampal ni Liza dahil ang sampal ay sa pisngi lang, pero ang pagtataksil na ito ay dumurog sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi siya iiyak. Hindi siya magpapakita ng kahinaan, lalo na sa kanila. Nang matapos si Leo sa kanyang pakikipag-usap, lumingon ito at nakita si Zoe na nakatayo malapit sa kanya. Zoe, kanina ka pa dyan? Tanong nito.
Ang boses ay bumalik na sa dati. Ang pamilyar na boses ng nagpapanggap na tubero. May kailangan ka ba? Tiningnan siya ni Zoe ng diretso sa mata. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang narinig. Gusto niyang isumbat ang panloloko nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Iyon ang gusto nila. Hindi ba? Ang malaman kung ano ang alam niya. Sa halip, umiling siya. Wala. Sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Wala akong kailangan sa'yo. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Leo, ngunit hindi na niya ito pinansin. Tinalikuran niya ito at naglakad pabalik sa mansyon. Bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ang unang ginawa niya ay tingnan ang litrato ng bote ng gamot sa cellphone. Ang ebidensyang balak sana niyang ipakita kay Leo. Ang ebidensyang maglalagay sa kanya sa mas lalong panganib kung malaman nilang hawak niya ito. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Burado na. Ngayon, wala na siyang ebidensya. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang mapagkakatiwalaan. Siya na lang mag-isa. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama at napatingin sa kawalan. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay hindi kailanman naging ganito kabigat. Nasa isang bahay siya na puno ng mga tao, ngunit para siyang nasa isang desyerto. Napapalibutan ng mga kaaway na nakangiti. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng kwarto ni Doña Consuelo. Nakita niya ang anino ng matanda na nakaupo sa kanyang kama. Isang matandang babae na katulad niya ay bilanggurin sa lugar na ito. At sa sandaling iyon, ang takot at pagkadismaya sa puso ni Zoe ay napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Kung wala nang ibang tutulong sa kanila, siya ang gagawa ng paraan. Kung siya na lang mag-isa ang lalaban, gagawin niya. Hindi niya hahayaan si Liza na magtagumpay. Hindi niya hahayaan si Doña Consuelo na mamatay. Hindi niya alam kung papaano. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang kumilos. Isang plano. Gaano man kapanganib, ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Ang bote. Kailangan niyang makuha ang bote, hindi ang litrato. Ang totoong bote. Iyon ang ebidensyang hindi nila kayang itanggi. Ngunit paano? Binabantayan siya. Alam niyang bawat galaw niya ay sinusubaybayan na ngayon. Hindi lang ni Liza, kundi pati na rin ni Leo. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Isang pagkakataon kung kailan pareho silang wala. Isang pagkakataon na kailangan niyang likhain para sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, hindi natulog si Zoe. Ginamit niya ang oras para mag-isip, para magplano. Ang kanyang puso, na kanina lang ay wasak at nagdurugo, ay tumitibok na ngayon sa iisang ritmo. Ang ritmo ng pakikipaglaban. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang Zoe na umiiyak at natatakot ay wala na. Ang haharap sa kanila bukas ay isang bagong Zoe. Isang babaeng nasaktan, ngunit hindi susuko. Isang babaeng nag-iisa, ngunit puno ng tapang na isinilang mula sa pagtataksil. Nakatayo sa dilim ng kanyang kwarto, gumawa siya ng isang pangako sa kanyang sarili at sa matandang babae sa kabilang silid. Ililigtas ko kayo, Doña Consuelo. At sa isipan niya, idinugtong niya. At kahit anong mangyari, hinding-hindi na ako muling magtitiwala. Kumunot ang noo ni Richard. Mula nang matapos ang tawag niya kagabi, naging yelo ang pakikitungo sa kanya ni Zoe. Ang dating maliliit na ngiti ay napalitan ng malamig na pag-iwas. Ang dating mainit na mga tingin ay napalitan ng mga sulyap na puno ng galit, pagkadismaya. Hindi niya matiyak. Zoe, sandali. Sinubukan niyang kausapin ito habang nagwawalis ito sa hardin. Huminto ito sa pagwawalis ngunit hindi ito lumingon. Bakit po, Sir Leo? Ang paggamit nito ng Sir ay tila isang pader na itinatayo nito sa pagitan nilang dalawa. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sinserong pagkalito.
Sa wakas ay lumingon ito. Ang mga mata nito ay malamig. Wala po kayong ginagawang mali. Trabaho lang po ito. Excuse me po, marami pa po akong gagawin. At tinalikuran na siya nito. Napabuntong hininga si Richard. Ano ang nangyari? Pinagbantaan ba siya ni Liza? Sinabihan ba siya na layuan ang tubero? Iyon lang ang tanging lohikal na dahilan na naiisip niya. Pumasok siya sa kanyang van na nakakaparada sa labas ng gate, ang kanyang pansamantalang opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang recording mula sa hidden camera na malapit sa hardin kagabi. Nakita niya ang sarili na kausap sa telepono at pagkatapos, nakita niya si Zoe nakatayo sa likod ng halaman, nakikinig. Napamura si Richard. Narinig niya ang lahat at naintindihan na niya. Ang mga salitang huwag kayong mag-alala sa kanya, hindi siya magiging problema, na ang ibig niyang sabihin ay poprotektahan niya ito, ay narinig ni Zoe sa ibang konteksto. Sa pandinig ni Zoe, iyon ay isang banta, isang pagwawalang bahala, isang pagtataksil. Nakita niya sa video kung paano gumuho ang itsura ni Zoe, kung paano ito nasaktan. At isang matinding konsensya ang dumagan sa kanya. Dahil sa kagustuhan niyang maging maingat, nasaktan niya ang kaisa-isang taong nagpakita ng tunay na malasakit sa kanyang ina. Pinalala pa niya ang sitwasyon. Itinulak niya si Zoe palayo. Iniwan itong mag-isang nakikipaglaban sa isang gyera na hindi nito dapat pinasok. Tanga ka, Richard. Bulong niya sa sarili. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Kailangan na niyang tapusin ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator at matalik na kaibigan. David, ihanda mo na ang lahat, sabi ni Richard. Ang boses ay matigas at desidido. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Gawin na natin to ngayong gabi. Sigurado ka? Hindi pa ba natin hihintayin ang resulta ng laboratory test sa mga gamot? Tanong ni David sa kabilang linya. Wala na tayong oras. Nasa panganib si Zoe. Pakiramdam ko, may gagawin siyang hindi maganda dahil sa pag-aakalang nag-iisa na lang siya. Kumilos na kayo. Pagkababa ng telepono, napatingin siya sa bintana ng mansyon. Mula roon ay natanaw niya ang anino ni Liza sa sala. May kausap sa telepono at may isang nangiti sa labi nito na nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Alam niyang may masama itong binabalak. Naalala niya ang nangiti ni Zoe noong una silang nag-usap sa hardin. Simple, totoo, at walang pagkukunwari. Sa loob ng maraming taon mula nang lokohin siya ni Clarice, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng gaan ng loob sa isang tao. At ang taong iyon ay nasasaktan ngayon dahil sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay David. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang laman. Boss, may bagong info. Nag-install si Liza ng microcamera sa loob mismo ng walk-in closet niya. Mukhang may pinaplano siyang bitag. Nanlamig ang dugo ni Richard. Bitag ang walk-in closet. Ang lugar kung saan niya hinalaang itinatago ni Liza ang mga ilegal na gamot. At bigla, nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pag-iwas ni Zoe. Ang galit sa mga mata nito. Ang determinasyong nakita niya rito. Dahil sa pag-aakalang kalaban si Richard, si Zoe ay kikilos ng mag-isa. Susubukan nitong kuhanin ang ebidensya. Susubukan nitong kunin ang bote ng gamot. At si Liza na parang isang gagambang naghihintay sa kanyang sapot, ay alam ito. Hinihintay niya si Zoe na pumasok sa kanyang patibong. Ang kamera ay hindi para sa iba. Ang biitag ay para kay Zoe. Nabitawan ni Richard ang kanyang cellphone sa isang iglap na wala ang pagiging kalmado ng milyonaryo, na wala ang pagiging kalkulado ng negosyante. Ang natira ay ang takot ng isang lalaki na may isang taong mahalaga sa kanya na papunta sa kapahamakan. Hindi na siya nag-isip. Binuksan niya ang pinto ng van at tumakbo ng buong bilis patungo sa gate ng mansyon. Kailangan niyang maabutan si Zoe bago mahuli ang lahat. Ito na ang pagkakataon. Si Liza ay umalis para sa isa sa kanyang mga magarbong party.
Ang mga kasambahay ay nasa kani-kanilang mga kwarto na. At si Leo, hindi na siya nagpakita buong araw. Mas mabuti, mas kaunti ang kalaban. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Para kay Zoe, ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay ang kalmadong hangin bago ang isang malakas na bagyo. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na kabog sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga paa ay matatag. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon para kay Doña Consuelo, para sa tama. Dahan-dahan, walang ingay, tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa master's bedroom. Ang bawat anino ay tila isang nagbabantang halimaw. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Maingat niyang pinihit ang seradura ng kwarto ni Liza. Bumukas ito nang walang tunog. Salamat sa Diyos. Pumasok siya. Ang silid ay naliligo sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa malaking bintana. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nanunuot sa hangin. Sa isang sulok, ang pinto ng walk-in closet ay bahagyang nakaawang na para bang inaanyayahan siyang pumasok. Humugot ng malalim na hininga si Zoe at pumasok sa closet. Libo-libong damit, sapatos, at bag ang nakapaligid sa kanya. Ang halaga ng mga ito ay sapat na para bayaran ang utang ni Marco ng 10 beses. Ngunit isa lang ang kailangan niya. Tumingala siya sa pinakatuktok na estante kung saan niya huling nakita ang bote. Gamit ang isang maliit na upuan, maingat siyang umakyat. Kinapa niya ang madilim na sulok. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang malamig at makinis na bagay. Ang bote. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa kanya. Hawak na niya. Hawak na niya ang ebidensya. Ngunit sa sandaling isinara niya ang kanyang palad sa paligid ng bote. Click! Isang nakabubulag na liwanag ang biglang bumuhos sa buong silid. Napapikit si Zoe sa sobrang silaw. Kasabay nito, isang maliit na pulang ilaw ang kumislap mula sa isang sulok ng kisame, isang kamera, at pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na puno ng tagumpay at kasamaan. Gotcha! Nang imulat ni Zoe ang kanyang mga mata, nakatayo sa may pinto si Liza, nakakrus ang mga braso, may ngiti ng demonyo sa kanyang mga labi. Sa likod nito ay 2 malalaking lalaki na nakasuot ng itim, mga bodyguard nito. Nanigas si Zoe. Ang bote ay halos madulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Isang bitag. Nahulog siya sa isang perpektong bitag. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa mga gamit ko, magnanakaw? Tanong ni Liza. Ang bawat salita ay puno ng lason. Dahan-dahan itong lumapit na parang isang pusang naglalaro sa kanyang huling daga. Hindi po ako magnanakaw. Nauutal na sagot ni Zoe, bumababa mula sa upuan. Talaga? Ano yang hawak mo? Turo ni Liza sa bote. Akin yan. At dahil kinuha mo yan ng walang pahintulot, isa kang magnanakaw. At hindi lang yan. Dagdag ni Liza, ang boses ay biglang lumakas. Alam ko ang binabalak mo. Gusto mong lasunin ang biyenan ko para palabasin na ako ang may kasalanan, para makakuha ka ng pera mula sa pamilya namin. Hindi makapaniwala si Zoe sa kanyang naririnig. Ang kabaligtaran, ang perpektong kasinungalingan. Hindi po totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Liza. Hinablot nito ang buhok ni Zoe at kinaladkad siya palabas ng closet, palabas ng kwarto, patungo sa malawak na sala. Bitawan niyo po ako. Nasasaktan po ako. Pagmamakaawa ni Zoe, ngunit tila musika lang yon sa pandinig ni Liza. Ibinagsak siya ni Liza sa sahig sa gitna ng sala. Ang 2 bodyguard ay nakatayo sa magkabilang gilid niya. Tinitiyak,
na hindi siya makakatakas. Lumuhod si Liza para magpantay ang kanilang mga mukha. Akala mo matalino ka ano? Akala mo maloloko mo ako? Bulong nito. Isa ka lang hamak na katulong, isang basahan, at ang mga basahan, tinatapakan lang. Walang babala. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Zoe. Mas malakas kaysa sa dati. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. Gusto mo ng pera, di ba? Tumayo si Liza at kumuha ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Heto ang pera! Ibinato niya ang pera sa mukha ni Zoe. Ang mga papel na 1,000 ay kumalat sa sahig, sa paligid ng nakaluhod, at umiiyak na si Zoe. Iyan ang bayad para sa mga katulad mong mukhang pera, isang bayarang magnanakaw at sinungaling. Ang bawat salita ay isang karayom, mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Ang kanyang dignidad ay dinudurog, niyuyurakan sa harap ng mga taong ito. Wala siyang magawa kundi umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa malaki at walang kaluluwang sala. Nawala na ang lahat. Ang kanyang tapang, ang kanyang plano, ang kanyang pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa pasilyo ang dahan-dahang bumukas. Si Doña Consuelo, marahil ay nagising sa ingay. Dahan-dahan niyang itinulak ang gulong ng kanyang wheelchair palabas ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito hanggang sa makita niya ang eksena sa sala. Nakita niya si Liza na nakatayo na parang isang reyna, nakatingin ng may pagkasuklam. Nakita niya ang 2 bodyguard na parang mga estatwa ng kasamaan. At nakita niya si Zoe, ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan, na nakaluhod sa sahig, umiiyak, napapalibutan ng pera na parang basura. Ang mga mata ng magbiyenan ay nagtagpo. Sa mga mata ni Zoe, nakita ni Doña Consuelo ang pagkabigo. Sa mga mata ni Doña Consuelo, nakita ni Zoe ang purong takot at sakit. Sinubukang magsalita ng matanda. Liza. Isang mahinang tunog lang ang lumabas. Manahimik ka, matanda. Sigaw ni Liza, hindi man lang ito nilingon. Ngunit ang nakita ni Doña Consuelo ay tila sobra na para sa kanyang mahinang puso. Ang pananakit sa kanyang pinagkakatiwalaang caregiver, ang kasamaan ng sarili niyang manugang, ang lahat ay sabay-sabay na sumalakay sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang biglang kumalat. Hindi siya makahinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. At pagkatapos, sa isang huling, tahimik na paghinga, ang kanyang katawan ay bumagsak sa gilid ng wheelchair, walang malay. Tumahimik ang lahat. Mama? Tanong ni Liza. Sa wakas ay lumingon, ngunit huli na ang lahat. Si Doña Consuelo ay hindi na gumagalaw. Sa isang iglap, ang tagumpay na nararamdaman ni Liza ay napalitan ng purong sindak. Mama? Ulit niya. Ang boses ay nanginginig. Mama, gumising ka. Hindi ito nakakatuwa. Ang plano niya ay perpekto. Palabasin na si Zoe ang masama. Patalsikin ito. At pagkatapos ay ipagpatuloy ang dahan-dahang paglason sa biyenan. Ngunit ito, isang atake sa puso sa gitna ng komprontasyon, hindi ito kasama sa plano. Ang lahat ay nagugulo. Ang 2 bodyguard ay nataranta rin, hindi alam ang gagawin. Ngunit para kay Zoe, sa sandaling makita niya ang pagbagsak ni Doña Consuelo, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang sakit, ang kahihiyan, ang galit, lahat ay biglang nawala. Isang primal instinct ang pumalit. Ang pangangailangang iligtas ang isang buhay. Binaliwala niya ang kumikirot niyang pisngi at ang dugong lasa sa kanyang bibig. Gumapang siya palapit sa wheelchair. Doña Consuelo, Doña, sabi niya, habang marahang tinatapik ang pisngi ng matanda. Malamig ito, walang reaksyon. Tiningnan niya ang dibdib nito. Halos hindi na ito gumagalaw. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Zoe sa mga bodyguard.
Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi niya alam na taglay niya. Ngunit si Liza, na nabalik sa kanyang masamang pag-iisip, ay humarang. Huwag! Huwag kayong tatawag. Sigaw niya. Kung darating ang ambulansya, darating ang mga pulis. Magkakaroon ng investigasyon. Masisira ang lahat. Aksidente lang to. Madadala ko siya sa ospital ng mag-isa. Wala na pong oras. Giit ni Zoe. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Nakita niya ang pagbabago ng kulay sa mukha ng matanda. Kailangan nila ng tulong. Ngayon na, habang nagtatalo sila, isang bagay ang nahagip ng kanyang paningin. Sa bulsa ng duster ni Doña Consuelo, na bahagyang lumabas dahil sa kanyang pagkakabagsak, ay may isang bagay na pamilyar. Isang luma at basag na cellphone. Ang cellphone niya. Marahil ay kinuha ito ng matanda kanina nang hindi niya namamalayan. Marahil bilang isang paraan para makatulong o marahil ay tadhana. Hindi na nag-isip pa si Zoe. Habang si Liza ay abala sa pagsigaw sa mga bodyguard, mabilis niyang kinuha ang telepono. Dugo at luha ang nasa kanyang kamay. Nanginginig, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi nagkamali. E-on. Speed dial. Isa lang ang numerong nakasave doon. Hindi niya na binasa ang pangalan. Wala nang oras para doon. Pinindot niya ang call. Ang bawat segundo ng pagring ay parang isang kawalang hanggan. Sino ka man, please, sagutin mo. Hello? Isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Pamilyar ang boses, ngunit hindi na yon mahalaga sa kanya ngayon. Ang mahalaga ay may sumagot. Tulong. Sigaw ni Zoe. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Kailangan po namin ng tulong. Si Doña Consuelo, inatake po sa puso. Dito po sa mansyon ng mga Santibanez. Pakibilisan niyo po. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. At pagkatapos, ang boses na narinig niyang muli ay iba na. Wala na ang lambing ng tubero. Wala na ang kaswal na tono. Ang boses na sumagot ay matalas, makapangyarihan, at puno ng kagyat na pangangailangan. Zoe, anong nangyari? Papunta na ako dyan. Huwag mong ibababa ang telepono. Sa gitna ng kaguluhan, natigilan si Zoe. Kilala siya ng boses. Alam nito ang pangalan niya. At ang boses na yon, Leo. Ngunit hindi iyon ang Leo na kilala niya. Ito ay boses ng isang taong sanay mag-utos. Isang taong may kapangyarihan. Hindi niya maintindihan. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Sino ba talaga ang taong ito? Zoe, nakikinig ka ba? Ulit ng boses sa telepono. Natawagan na ang ambulansya. Paparating na sila. Manatili ka lang dyan. Huwag kang aalis sa tabi ni Mama. Mama? Ang salitang yon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Mama. Ang tanging taong tumatawag kay Doña Consuelo na Mama ay ang anak nito. Ang nag-iisang anak nito. Ang milyonaryong nagtatrabaho sa ibang bansa. Si Richard Santibanez. Nabitawan ni Zoe ang telepono. Bumagsak ito sa marmol na sahig. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang isipan. Ang tubero, ang kasabwat, ang traidor, ay hindi pala tubero, hindi kasabwat, at higit sa lahat, hindi traidor. Si Leo ay si Richard Santibanez at papunta na siya rito. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Acacia Lane. Kasunod nito ang isa pang sasakyan, isang itim at makintab na kotse na huminto ng biglaan sa harap ng gate ng mansyon. Sa loob ng sala, si Liza ay parang isang hayop na nakulong sa hawl. Pabalik-balik siya sa paglalakad habang ang mga paramedic ay inaasikaso si Doña Consuelo. Ang kanyang isip ay nag-uunahan sa pagbuo ng mga kasinungalingan, kasalanan lahat ng katulong. Oo, kasalanan niya. Siya ang dahilan. Si Zoe naman ay nakaupo lang sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang isip ay blanko. Ang pagkatuklas
Sa tunay na pagkatao ni Leo ay mas nakakagulat pa kaysa sa lahat ng pananakit na natamo niya ngayong gabi. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagiging pamilyar nito sa bahay, ang awtoridad sa boses nito, ang biglaang pag-aalala. Paano siya naging ganito kabulag? Ang malalaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malakas. Hindi ito ang mga pulis. Isang lalaki ang pumasok at sa likod niya ay 2 pang lalaki na nakasuot ng formal na barong. Ang lalaking nasa unahan ay hindi na si Leo, ang tubero na may magaspang na kamay at simpleng ngiti. Ang lalaking nakatayo ngayon sa pasukan ay si Richard Santibanez. Nakasuot ng isang mamahaling itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Zoe. Ang presensya niya ay pumuno sa buong silid, isang presensya ng kapangyarihan at hindi mapapantayang awtoridad. Natigilan ang lahat, ang mga paramedic, ang mga bodyguard, at lalo na si Liza. Richard? Nauutal na sabi ni Liza. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Singapore ka? Hindi pinansin ni Richard ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa kanyang ina na inililipat na ngayon sa isang stretcher. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Ma, I'm here. Lalaban ka, ma. Bulong niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Una niyang tiningnan si Zoe. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Richard, nakita ni Zoe ang 1,000 emosyon, pagsisisi, pag-aalala, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang malamig na maskara. At pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liza. Anong ginagawa ko dito, Liza? Tanong kanya. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Umuwi ako para tapusin na ang pagpapanggap mo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang lahat, sabi ni Richard. Bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok. Alam ko ang tungkol sa hindi mo pagpapakain sa kanya. Alam ko ang tungkol sa mga masasakit na salita. At alam ko, lumapit siya sa mesang pinagpatungan ni Liza ng bote ng gamot kanina. Kinuha niya ito. Alam ko ang tungkol dito. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi ko alam kung ano yan. Baka yan yung lason na gustong ipainom ng katulong na, yan sa kanya. Itinuro niya si Zoe. Huwag mo nang itanggi, Liza, sigaw ni Richard. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang kanyang boses. Ang lalaking kasama ko, turo niya sa isa sa mga kasama niya, ay ang private investigator ko. At ang isa naman ay ang abogado ko. Sa loob ng 1 buwan, binantayan ka namin. Bawat galaw mo, bawat tawag mo sa mga pinagkakautangan mo dahil sa pagsusugal. Napaatras si Liza. Hindi totoo yan. May video kami habang inihahalo mo ang gamot na ito sa pagkain ni Mama. May audio recording kami ng lahat ng pagbabanta mo sa kanya. At higit sa lahat, tumingin si Richard kay Zoe at pagkatapos ay bumalik kay Liza. May testigo kami, 1 taong may mas malinis na puso kaysa sayo. Sa hudyat ng abogado, pumasok ang 2 pulis. Doon na gumuho ang lahat para kay Liza. Hindi! Richard, mahal kita. Huwag mong gawin to sa akin. Nagmamakaawa siya, lumuhod, at niyakap ang mga binti ng asawa. Ngunit ang mukha ni Richard ay parang bato. Hinila niya ang kanyang binti. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay para lang sa pera ko at tapos na ang lahat. Habang pinupusasan ng mga pulis si Liza, ito ay nagsisigaw at nagwawala. Kasalanan mo to. Kasalanan mong lahat. Babae ka. Sigaw niya kay Zoe. Sumpain ka. Mabulok ka sa kahirapan. Kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan na lang ito ng tunog ng humaharurot na sasakyan ng pulis.
Natahimik ang buong sala. Ang mga paramedic ay umalis na rin, dala si Doña Consuelo. Ang natira na lang ay si Richard, ang kanyang mga kasama, ang 2 tulalang bodyguard, at si Zoe na nakaupo pa rin sa sahig. Ang tensyon ay halos nahihipo. Dahan-dahang lumapit si Richard sa kinauupuan ni Zoe. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Umupo siya sa kanyang harapan. Hindi alintana ang mamahalin niyang suit na madudumihan sa sahig. Pinagmasdan niya ang sugat sa labi ni Zoe, ang pamumula sa pisngi nito. Isang emosyon na puno ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang hahawakan ang mukha nito, ngunit ibinabarin niya ito. Sa halip, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang puno ng bigat at kahulugan. Zoe. Tumigil siya, lumunok, na parang nahihirapan siyang sabihin ang susunod. Sorry. Ang malamig at puting silid ng ospital ay kabaligtaran ng marangya ngunit walang kaluluwang mansyon. Dito, ang katahimikan ay hindi nakakakilabot. Ito ay isang paanyaya para sa paghilom. Nakatayo si Zoe sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang kanyang pisngi ay mayroon pa ring bahagyang pamamaga at ang kanyang labi ay may maliit na sugat, ngunit hindi na iyon ang iniinda niya. Ang isip niya ay lumilipad. Sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 24 na oras. Si Leo ay si Richard. Si Richard ay si Leo. Paulit-ulit. Ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Richard, hindi na suot ang kanyang power suit. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at maong mas kahawig ni Leo kaysa sa milyonaryong CEO na nakita niya kagabi. May dala itong isang maliit na paper bag. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Hindi lumingon si Zoe. Ayos lang po ako, sir. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Richard. Lumapit ito at tumayo sa tabi niya. Nakatingin din sa bintana. Pwede bang huwag mo na akong tawaging sir? Sabi nito. Richard, o kung gusto mo, Leo. Sa wakas ay napalingon si Zoe. Sino po ba talaga kayo? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Richard. Pareho lang. Si Richard ang pangalan ko, pero si Leo ang totoong ako o ang taong gusto kong maging muli. Iniabot nito ang paper bag. Mainit na tsokolate at first aid kit. Kinuha yon ni Zoe nang walang imik. Umupo sila sa maliit na sofa sa sulok ng silid. Habang umiinom si Zoe ng mainit na tsokolate, dahan-dahang kinuha ni Richard ang isang bulak na may gamot mula sa kit. Pahintulot, sabi nito. Hindi isang utos kundi isang pakiusap. Nag-aalangan man ay tumango si Zoe. Napakadahan-dahan na parang nag-iingat na hindi siya masaktan. Idinampi ni Richard ang bulak sa sugat sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang paghihipo ay magaan at puno ng pag-aalaga. Sa sobrang lapit nila, naamoy ni Zoe ang banayad na pabango nito. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Bakit? Bulong ni Zoe, hindi na napigilan ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Bakit niyo po ginawa yon? Bakit kayo nagpanggap? Hindi binitawan ni Richard ang tingin habang sinasagot siya. Dahil nawala na ang tiwala ko sa mga tao, Zoe. Pag-amin niya. Ilang taon na ang nakalipas, may isang babaeng minahal ako. Ang pangalan niya ay Clarice. Akala ko, siya na. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang puso ko, ang negosyo ko. Pero niloko niya lang ako. Ginamit niya ang tiwala ko para magnakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya. At pagkatapos, naglaho siya. Nakita ni Zoe ang sakit sa mga mata nito. Isang lumang sakit na naroon pa rin. Mula noon, pagpapatuloy niya, naging mailap na ako, lalo na sa mga babaeng lumalapit sa pamilya ko. Kaya nang magsimula akong maghinala kay Liza, hindi ko pwedeng basta-basta siyang komprontahin. Kailangan kong makita ang katotohanan gamit ang sarili kong mga mata.
Bilang isang taong hindi nila paghihinalaan, ang tawag sa telepono, yung narinig ko, kausap ko ang private investigator ko, paliwanag ni Richard. Nang sinabi kong, huwag kayong mag-alala sa kanya, hindi siya magiging problema. Ang ibig kong sabihin ay poprotektahan ng naalisin kita dyan bago ka mapahamak, pero mali ang pagkakarinig mo. At dahil sa pagkakamaling iyon, lalo kang napahamak. Patawarin mo ako, Zoe. Dapat una pa lang, nagtiwala na ako sa'yo. Ang lahat ng galit at pagdududa na naramdaman ni Zoe ay unti-unting natunaw, napalitan ng pag-unawa. Pareho lang pala sila. Parehong nasaktan. Parehong pinagtaksilan. Naiintindihan ko na po, sabi niya, halos pabulong. Si Mama, sabi ni Richard, bumaling ang tingin sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Doña Consuelo. Stable na siya. Sabi ng doktor, ang mabilis mong pagtawag ng ambulansya ang nagligtas sa buhay niya. Utang ko sa iyo ang buhay ng ina ko, Zoe. Tumulo ang luha sa mata ni Zoe, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng ginhawa. Nagising po siya kanina, kwento niya. Hinahanap ka niya. Alam ko, kinausap ko na siya at may sinabi siya sa akin. Tumingin si Richard pabalik kay Zoe. Sabi niya, Richard, ang batang yan, isang anghel. At sa tingin ko, tama siya. Isang tunog mula sa kama ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Dahan-dahang iminumulat ni Doña Consuelo ang kanyang mga mata. Nang makita niya sina Richard at Zoe na magkatabi, isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniangat niya ang kanyang kamay na tila may gustong abutin. Sabay na lumapit sina Richard at Zoe sa kama. Hinawakan ni Richard ang isang kamay ng ina at hinawakan naman ni Zoe ang isa. Pinisil ni Doña Consuelo ang kanilang mga kamay. Tumingin siya kay Richard at pagkatapos ay kay Zoe. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng malinaw. Isang mensahe ng pasasalamat at ng pagpapala. Sa sandaling iyon, habang magkahawak kamay silang tatlo, naramdaman ni Zoe na ang lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan niya ay may katuturan. Nang gabing iyon, bago umuwi si Zoe sa kanyang silid sa ospital, iginiit ni Richard na manatili muna siya para magpagaling. May sinabi ito sa kanya. Zoe, sabi ni Richard, ang boses ay seryoso. Pagkatapos maging maayos ng lahat, may gusto akong sabihin sa'yo. Isang bagay na importante. Hindi niya alam kung ano yon, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagpatibok muli ng kanyang puso. Pero sa ngayon, magpahinga ka na. Tumango si Zoe at pumasok sa kanyang silid. Paghiga niya sa kama, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan. Isang buwan ang lumipas. Ang hanging amihan na dumadampi sa pisngi ni Zoe ay tila naghuhugas sa lahat ng masasamang alaala. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan sa labas ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalsada. Ang lahat ay bumalik na sa dati. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang lahat ay nagbago. Ate, isang masayang sigaw ang pumukaw sa kanya. Si Marco, tumatakbo palapit sa kanya. Iwinawagay-way ang isang piraso ng papel. Ate, tingnan mo. Bayad na. Bayad na lahat ng utang ko. Kinuha ni Zoe ang resibo. Nakatatak doon ang mga salitang paid in full. Walang pangalan ng nagbayad, tanging petsa lang. Pero alam na niya kung sino. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid. Sa wakas, malaya na sila. Sino ang nagbayad, ate? Si Sir Richard ba? Ngumiti lang si Zoe. Ang mahalaga, tapos na ang problema. Huwag mo nang uulitin yon, ha? Pangako, ate. Mula nang lumabas siya sa ospital, hindi na sila nagkita ni Richard. Minsan ay nag-aalala siya na baka nakalimutan na siya nito, na baka ang lahat ng yun ay isang panaginip lang. Si Doña Consuelo ay nasa isang private recovery facility na ngayon.
At ayon sa huling text ni Richard, ito ay mabilis nang gumagaling. Binigyan siya ni Richard ng sapat na pera para makapagsimula muli, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Ang kaligtasan ni Doña Consuelo at ang kapayapaan ng kanyang kalooban ay sapat ng kabayaran. Tumayo si Zoe. Oras na para harapin ang kinabukasan. Nakakuha siya ng bagong trabaho bilang isang sales lady sa isang department store. Maliit ang sahod kumpara sa mansyon, ngunit ito ay marangal at payapa. Papasok na sana siya sa loob ng bahay para mag-ayos ng isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaki. Hindi ito nakasuot ng suit. Hindi rin ito nakasuot ng uniforme ng tubero. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at pantalon na para bang isa lang ordinaryong tao. Richard, nasabi na lang ni Zoe. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Sa likuran niya, ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Nagtataka kung sinong mayaman na bisita ang napadpad sa kanilang lugar. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw, sabi ni Richard. Inasikaso ko lang ang lahat. Si Liza nahatulan na. At si Mama, nakakalakad na ulit siya nang may tulong. Nabalitaan ko nga po. Masaya po ako para sa kanya. Sagot ni Zoe, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Nandito ako. Zoe, dahil may pangako ako sa'yo, sabi ni Richard. Ang boses ay seryoso. Sinabi ko sa'yo noon sa ospital na may importante akong sasabihin. Humugot ito ng malalim na hininga. Sa loob ng isang buwan na wala ka, na-realize ko ang isang bagay. Ang mansyon, kahit gaano kalaki, ay malamig at walang buhay kung wala ang init ng isang tunay na puso. Naging abala ako sa pagpapalago ng pera, sa pagdududa sa mga tao, na nakalimutan ko kung paano maging masaya. Tumingin ito nang diretso sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagturo sa akin ulit, Zoe. Ikaw, sa gitna ng kahirapan mo, ang pinakamayamang tao na nakilala ko. Mayaman ka sa kabutihan, sa tapang, at sa pagmamahal. Tinuruan mo akong magtiwala muli. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Noong una, ang gusto ko lang ay, pasalamatan ka. Sabi ko sa sarili ko, babayaran kita. Bibigyan ng magandang buhay bilang ganti sa pagligtas mo sa ina ko. Pero hindi na yon ang nararamdaman ko ngayon. Ang gusto ko ngayon, Zoe, pagpapatuloy niya, ang boses ay halos pabulong na, ay ang makilala ka. Hindi bilang si Zoe na dating caregiver at hindi ako bilang si Richard na milyonaryo, kundi bilang si Zoe at si Richard. Dalawang taong pinagtagpo ng isang kakaibang sitwasyon. Iniyabot nito ang kanyang kamay. Hindi kita aalukin ng kayamanan. Ang iaalok ko sa'yo ay ang puso ko. Isang pusong sinimulan mong ayusin. Pwede ba tayong magsimula ulit? Sa tamang paraan? Ang mga mata ni Zoe ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, purong luha ng kaligayahan. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng sakit, ay naghatid sa kanya sa sandaling ito. Hindi niya kailangan ang pera ni Richard. Ang kailangan niya ay ang paggalang at pagmamahal na nakikita niya ngayon sa mga mata nito. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay sa palad nito. Ang init ng kamay nito ay pamilyar at nakapagbibigay ng kapanatagan. "Oh, Richard," sabi niya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sige, magsimula tayo." Magkahawak kamay, sabay silang naglakad palayo sa eskinita. Hindi patungo sa isang malaking mansyon, kundi patungo sa isang maliit, simpleng karinderya sa kanto. Hindi ito isang fairy tale na katapusan kung saan ang isang mahirap na babae ay ikinasal sa isang prinsipe. Ito ay simula ng isang tunay na kwento ng pag-ibig. Isang pag-ibig na binuo hindi sa kayamanan, kundi sa pundasyon ng tiwala, katapangan, at isang pusong puno ng kabutihan. At para sa kanila, iyon ay higit pa sa sapat.